temporary plate, kailangan pa ba nating humingi ng authorization letter galing sa LTO o kailangan pa ba natin kumuha ng authorization letter kapag tayo ay nagpagawa ng temporary plate, MB file o yung ating plate number? Mga kaibigan, ang sagot po natin dyan ay hindi nyo po kailangan kumuha ng authorization letter kasi po meron pong Memorandum Circular Order na JMT 2023-2400 na sinasabi po dyan na hindi na po natin kailangan humingi ng authorization letter na galing sa kanila. Pwede nyo po itong i-print, mas maganda para kung sakasakali hanapan po tayo ng memo ng checkpoint ay meron po tayong maipapakita. Pero base dun sa experience ko mga kaibigan ay hindi na po naghahanap ng authorization letter ang checkpoint, HPG man o LTO kapag meron po tayong temporary plate na tama yung format na sinasabi ni LTO o yung binigay ni LTO. Mga kaibigan, ganito po yung format. Kailangan yung registered, yung plate number, o kaya yung MV file ang nakalagay. Siyempre, meron siyang region, meron siyang dealer, at siyempre, kasama rin po dyan yung nakalagay sa pinakababa na gitna ay yung temporary plate. Ganyan lang po ang pwede nating ipagawa na temporary plate sa ating mga motor para hindi po tayo magmulta ng 5,000 pesos kapag mali po ang ginawa nating temporary plate. Ngayon naman mga kaibigan, sagutin ko lang yung isang tanong ng isang followers natin. Paano daw kung walang nakalagay na plate number doon sa kanyang ORCR, kailan daw siya pa dapat magparehistro ng kanyang sasakyan? Mga kaibigan, ang sagot po dyan ay ang susundin po ninyo ay yung pong nakalagay sa kanyang CR. Kasi ang CR po ay meron niyang date kung kailan po yan nirehistro. Ibig sabihin, iyan po yung birth certificate o parang birth certificate ng ating mga motor. Kung halimbawa, January nakalagay dyan, dapat po January tayo magpaparehistro ng motor. Kasi po, minsan, yung OR po ay late o meron po tayong late registration ng ginagawa yung iba. Kaya ang sinusunod po dyan ay yung Certificate of Registration ng ating mga motor. Ngayon, sa mga latest naman o sa mga bago na may OR, ay meron pong nakalagay dyan kung kailan po ulit tayo magpaparehistro ng ating sasakyan. At binibigyan din po tayo ng weeks kung kailan tayo na dapat magparehistro. Kaya dapat mga kaibigan, sundin po natin kung ano po yung nakalagay dun sa OR natin at anong weeks tayo dapat na magparehistro. Pwede pong mas maaga, pwede pong on time tayo. Pero meron ding sinabi si LTO na pwede tayong mag-advance ng registration. Pwede mag-register ng 1 month before ng ating registration. So, di ba mga kaibigan, kung hindi naman kayo busy, pwede tayong magpa-registered ng mas maaga para iwas abala at syempre iwas na rin sa multa kung para hindi tayo mahuli na expired yung ating rehistro o yung ating ORCR. Alam nyo ba kung magkano multa? Aabot po yan ng 12,000 pesos kapag po tayo ay nahuli. Naalala ko lang din sa inyo na wag po tayong bibiyahe na wala tayong hawak-hawak na OR at CR. Dapat po parehas ang dala ninyo. May OR kayo at meron kayong CR. Sa mga nagtatanong naman kung kailan darating ang ating OR-CR, mga kaibigan, kalimitan po ngayon ang nauna yung OR. Tapos mga 1 to 2 weeks or 3 weeks, dumarating po yung CR. Yung OR po, ito ay ini-email sa atin ni LTO. Pero yung Certificate of Registration, dapat po ito ay kukunin nyo yung hard copy sa mismong kasa at wala po yung bayad. Okay? Inuulit ko, pwede po tayo magpagawa ng temporary plate na hindi na kailangan ng authorization letter na galing sa LTO. Okay? So, yun lang mga kaibigan na ingat po tayo palagi kasi alam niyo naman na may pamilyang nag-aantay po sa atin. Bye-bye! Thank you!